Lamang pong magreklamo doon sa agent na tumawag sa akin na nag-text po sa akin regarding po doon sa loan o utang na hindi ko pa nababayaran o nag-due date na. Sinabi ko sa kanya na ako po ay positive COVID patient po. Tapos hindi na ako makapagsalita, ako po yung nare-depress. Hindi ko po inaasahan yung mga pinagsasabi niya ho sa akin. Wala akong pakialam kahit matapos pa ang buhay mo. Ha? Trabahuin kita ngayong araw. Wala akong pakialam, mister. Ha? Pagbayad ka, mandarambong ka. Ang pamagat ho nito, wala akong pakialam anuman mangyari sa iyo kung may COVID ka, magbayad ka. At natikman ko hong mamura mismo ng kolektor. Si Ben Tulfo, namura. Totoo nga sinasabi, money is the root of all evil. Ito ho'y na-discover lang ho namin ang sumbong na ito dahil sa isang empleyado ng hotel, umutang siya ng 5,000 piso sa peso pap at 3,000 piso sa peso kwento. Glenn, ikaw ba'y nasa quarantine facility pa? Opo, Sir Ben. So, kumusta naman ang lagay mo, Glenn? Ito po, sir, the past 1 week, medyo nagkaroon ako ng anxiety, depression. Medyo okay na ho ako. Na medyo nagkaroon na po ako ng adjustment nung simula nung August 4 yung nilagnat ako hanggang nung nagpa-rapid test, and then yung result, nalaman ko na positive ako. Okay. Maging okay na po ako, tinanggap ko na ho siya. Pero nung tumawag nga itong si Jade Tangonan sa akin, medyo nakaramdam mo ako ng depression. Ilang beses kang ginugulo nitong si Jade Tangonan? Yung panggigipit niya ho sa akin, una po, nagsimula ho yan sa text muna. Hindi mo ba sinabi sa kanya, hindi ko pa kaya, wala akong trabaho? Talagang tinuloy-tuloy. Sabi niya sa'yo, wala siyang pakialam kung anong mangyayari sa'yo? Narinig ko yung Glenn. Kahit nga po mamatay na daw ako wala daw siyang pakialam. I don't care. I don't even care. Magreklamo ka, wala akong pakialam. Magbayad ka ng utang mo kay Peso Pop at kay Peso Kwento, 8,000 at 5,000 pesos. Huwag mong antayin na paggawang kita ng billboard as a wanted po kasi istapadora ka. Palalaki mong tao, napakawalang yamo. Lahat na nakakakilala sa iyo, including sa Facebook, sa bawat wall po ng friends mo sa Facebook, iisa-isahin namin yan at ipopost namin yan para makapanglimos kami. Okay? Lahat ng ginamit mong guarantor dito, sisingilin namin to. At sasabihin namin na sila ang pinagbabayad mo. Ma'am, kinakausap ko nga kayo ng maayos. Oy, wala akong pakialam kahit matapos pa ang buhay mo. Magbayad ka ng utang mo. Sabahuin kita ngayong araw. Wala akong pakialam, mister. Ha? Pagbayad ka, mandarambong ka. Nakatikit na ho ba kayo ng ganitong klaseng trato? Habang ikay nakikiusap, ikay may sakit. Wala akong pakialam, anuman mangyari sa iyo, kung may COVID ka, magbayad ka! Hinanap ho ng bitag pambansang sumbungan ang kinaroroonan ng nasabing lending company. Ang Peso Pop ay matatagpuan sa 19th floor ng Marco Polo Hotel sa Ortigas, Pasig City. Kung pagbabasihan ang kalang setup, mga boss, may tuturing virtual office o palabas lang sa ilalim ng Regus. Ang Regus ay isang service office space provider para sa iba't ibang kumpanya. Ang gara ho tingnan, di ba? Ang Peso Pop ay may customer service daw sa 19th floor ng Marco Polo Hotel sa Pasig City sa ilalim rin ng Regus. Agad namin tinawagan ang tanggapan ng Peso Pop. Ako ho'y nagpanggap na prom ding kapatid sa receptionist ng Peso Pop. Pakinggan. Ano po ang concern po ninyo? Tungkol po doon sa utang ni Glenn de Sierra. Kung okay na po ba, nabayaran na po ba ng utol ko? Kayo po ang magbabayad po nito lahat. Ganun na lang po, ma'am, kasi sakit siya ng COVID ba?
Wait, sir, ha. Ipapa-check ko pa ito sa collector department ko, sir, ha. Sige ma'am, tawag na dito para mabayad ba? Okay po. Salamat ma'am, salamat. Matapos ang 5 minuto, tumawag ho ang inarereklamong kolektor na si Jade Pangonan. Ikaw si Glenn. Si George Igsoon ba? Kapatid. Si George ka. Oo. Kami na lang magbayad sa iya ma'am. Ano pa? Ano ba na dalawa ang utang niya? Alam mo? Aware ka? Na nasa 100,000 na ang utang niya? 100,000? Ma'am, akala namin ano lang 5,000, 3,000. Yung peso pa 5,000. Yan Yan na lang yung papabayaran ko sa inyo. Ang papabayaran ko na lang sa inyo is amounting of 8,500 pesos. Pag di siya magbayad, i-billboard niya mukha niya. Yes, exactly. Exactly po, sir. Wag naman ma'am, wag billboard. So, ano dapat yung gawin para hindi po mapunta sa ganong senaryo? Wag naman itawagan yung reference ng mga tao na mahiya ba? Okay. So, para hindi po tayo dumating sa punto na ganon, bayaran niyo po ito ngayong araw hanggang 2:00 lamang po ng hapon. Kailangan makita ko sa system ko, safe na. Wala nang utang. Okay? Kung mga 5:00 ma'am, pwede? No way. No way. Hindi po pwede na pag-aantayin niyo ko hanggang 5:00 po ng hapon. Mga 4:30 ma'am, pwede? Ay, sir, tumawad ka pa talaga, no? Hanggang 2:00 lamang. Kung ano sinabi kong oras, yun lang ang susundin. 4 o'clock ma'am, pwede? Ay, sir, isa pang tawag mo. Ipapublish ko na yung pagmumukha ng kapatid mo. Wag ma'am, sige 3:30 ma'am, gawin natin. Pwede? Sir, ano sinabi ko? Hindi pwede, di ba? Hindi po pwede. Bakit ka naman galit masyado ma'am? Nababayad naman. Sige. Oh. Ayaw mo ko sundin. So ako ang gagawa ng way para makapagbayad kayo. Anong gawin ninyo ma'am sa amin? Gagawin ko, dedepression ko tong buhay ng kapatid mo lalo. Kawawa ma'am. Nandito sa picture, kasama niya yung anak niyan lalaki. Okay? Ganun ba? Kinig ka. Pakinggan mo na maigi si Ben Tulfong kausap mo ha. Makinig ka. Hoy! Hey! Alam kong opisina ninyo. Makinig ka. Hindi ako si Glenn. Si Ben Tulfo ako. Makinig ka. Gawin mo ang gusto mo. Tayo mo, pagmumukha mo, i-post it ngayong araw. Okay. Ang mumukha mo. Relax. Oo, Glenn. Sinungaling ka. Relax. Baka manigas ka niya. Atakihin ka sa puso. Oh, diba? Baka manigas ka. Huwag ka magalit. Baliw! Kung ibang tao naloloko mo, pwes, ibahin mo ko. Oo. Magpapanggap sa kapatid. Sa bagay. Ano pa? Sige, tuloy mo lang. Oh. Hulog sa bitag! Iyan ho ang mga conversation positibo. Napakinggan nyo ho, no? Ang sarap na kuminsan kayo nakikipaglaro sa mga eng-eng din na talagang halos malagot na yung kanyang litid sa leeg. Estilo ko ho kasi na parang para makita talaga yung totoong actuation, yung totoong estilo niya. Nagbabad ho tayo for the first time. Ako ho nakatikim ng mura. Si Ben Tulfo na mura. Natikman ko hong mamura mismo ng kolektor. At hindi ako nakapalag sa bandang dulo. Sige, pinabayaan ko na dahil mukhang may sapak din ata eh. Well, nakatanggap ho ako ng text message mula ho dyan kay Jade. At sabi niya, pambihira ka naman. Oh my gosh, niloko mo ako eh. Ngayon sinabi ko sa kanya, well, hulog ka na sa bitag. Dokumentado ang lahat na sinabi mo sa ere. Ikaw, Jane Tangonan, makinig ka. Sikat ka na ngayon, magte-trending pa to. Pakinggan mo ha. Malolocate ka namin sa ayaw mo sa gusto. Ipapatawag ka sa opisina. Gusto ko sungal-ngalan ka ng ballpen sa bibig mo. Kinig ka. Kaya, I don't care. I don't care. I want it. Kung tutuusin ang Peso Pop mga boss, ay bagong kumpanyang rehistrado lamang sa Securities and Exchange Commission last year. At yung lending, itong Peso Pop is called Populous Lending Corporation.
na May 31st, 2020, may Certificate of Authority to Operate. Ngayon, nananawagan ho kami kung sakaling nanonood man dito sa atin ang Securities and Exchange Commission. The SEC, nagbibigay ho ng lisensya sa mga korporasyon tulad ho nitong Peso Populous Lending Corporation ang pangalan ho nila. Ngayon, itong estilo ho nitong, ito yung modus, magdadala ho kayo na talagang ang ganda ho ng kanilang office. Kung titingnan, office niya nandoon pero for show lang yan na makikita nyo sa Google. Kaya kayo mga nangungutang, sige, utang pa more. Pagkatapos, mumurahin kayo ng utang nyo, bayaran nyo utang na yan. Na ganun ang mangyayari, na hindi tayo pwede nagbumura dito. So, yan ho yung Peso Pop. Ngayon, tinawagan ho natin ang Marco Polo Hotel para sabihin sa kanila sa 19th floor, nandyan yung Regus. Nakausap ho natin si Kendrick Lee. Si Jade Tangoran represented herself as the head of the department of Peso Pop, which I don't believe that she belongs to your organization. She may just be a hardcore collector and she must be working at home. Mukhang squatter yung kanyang pinanggagalingan. Kung maririnig mo lang siguro, kung mapapanood mo lang ang ginawa na Jane Tangoran, grabe kung makapagmura. So, yung Jane Tangoran po, kasi na po namin. Sinungaling ka pa, isa ka rin ha. Kung sinuspindi mo to, bakit nangongolekta pa tong kulokay na to? Kinuha yung number ko mismo ha. Jade Tangoran called me. Ang mali niya, she called me and then naka-record lahat yung kanyang mga sinabi. Narinig mo ba ako? May access siya. Na ngayon, ibig mong sabihin, mga dorobo kayo. Lahat kayo ng mga agent, mga hardcore collector kayo. Hindi po. Yun nga po, guys, sinabi niya may data filer. Saka dapat po na right way po maningin po. Hindi naman po dapat awayin na kagaya ng ginawa nung agent na. So, nakaka-disappoint po talaga. Napakinggan niyo ho, pati yung supervisor, tinatago ho yung pangalan ng kalang kumpanya. Akala siguro itong mga kolokoy na to, hindi namin mariresearch. Sa kabilang linya, Chairman ng National Privacy Commission, si Commissioner Raymond Liboro. Sir, ito ho, meron na ho kaming evidence build-up na nakausap ho mismo namin at yung recorded conversation, pagmamakaawa nitong ating nagko-complain, si Glenn De Sierra. Si Glenn De Sierra ay sa kabilang linya natin, sir, Siya ho'y nagtatrabaho sa casino, skeletal staff lang sila, so napilitan siyang humiram ng pera at nung due date na, siya ho'y naka-confine sa quarantine facility. Ngayon, during that time, wala siyang maibayad. Yung hong panggigipit at pananako to na ginawa ho ng collector na talagang hulog sa bitag, sir. Ngayon, ang ginawa naman namin, kami ho mismo, tumawag naman doon mismo kay Jade Tangoran. Abay, the same situations, tinawag ho ako ng GAGO, tinawag akong nagpakilala na ako, and then tinawagan ho namin yung supervisor, hiyang-hiya. Wala ho silang kawala dahil alam na ho natin yung kanilang pangalan ng kumpanya. Siguro, sir, bakit patawag nyo tong Populous Lending Corporation? Magagawa nyo ho ba, sir, sa ilalim ho kayo ng National Privacy Commission? Well, ang ating pong, again, nandito pong Data Privacy Act po na pinatutupad ng National Privacy Commission. Pinagbabawal po yung malicious disclosure ng personal data at paggamit po ng personal na datos. Meron ng unauthorized processing and unauthorized purpose. That all may kaparusahan po yan. At kung gumamit ka ng personal data ng iba na hindi po otorisado, lalabag po sa batas. So yan po ay papasok po sa Data Privacy Act. Maganda kay Glenn, ma-secure yung evidence yan at maaari nyo rin pong ireklamo po sa amin. Ano hong magagawa ng tanggapan ho ng Chairman ng National Privacy Commission at ng NBI, Cybercrime, PNP? Opo. Alam mo, dun sa narration mo, Ben, ito'y sumasakop na rin sa cybercrime at yung mga threats na involving yan. Kasi yung mga threats at kinagamit po ang online services ay sinasakop po ng Cybercrime Prevention Act. So, yan po ay maaaring pagbigay alam din sa Philippine National Police Cybercrime Group. Kasi grabe na itong threat na inaabot. At again, yung loss of reputation po ay isang epekto ng maling paggamit ng personal data. Sakop na po yan ng ating Cybercrime Prevention Act. At dito rin pong Data Privacy Act, dahil kung malicious disclosure po, ilalabas po ito mga detalye po niya na malisyoso ho ang hangarin. At yan po ay mayroong pagkakabilanggo ng 1 hanggang 3 taon at multa po mula 500,000 hanggang 4 million pesos. Can you work with the Securities and Exchange Commission na binibigay na ho namin ng pangalan ho ng korporasyon? Yes. Populous Lending Corporation. We have the papers now. In fact,
Na-search na ho namin, tinanabaho ho namin, sir. Yes. Bakit patawag ninyo, sir? Ay nagsaning puwersa na rin kami ng SEC dyan, kasama po ang Bangko Sentral. Kapit basic itong mga kasama namin itong Fintech Alliance dyan, at pinupulis din nila yung kanilang ranks. Maganda may provide yung kaagad din itong mga detalyeng yan, at kami na rin mag-aabiso sa SEC at maging sa NBI po. Again, ina-warningan ho namin, dalawa, gusto namin sabihan yung mga mamamayan natin na doon tayo sa mga reputable. Puntahan niyo po yung website ng fintechalliance.ph, fintech.ph. Meron ho sila doon na mga listahan din po ng mga kumpanya na reputable at maaasahan po. So, pag-iingat po tayo. Nalalaman po natin na panahon po kipit, pero again, kung kayo po ay mabibiktima po ng ganito, mariin lamang po nating i-preserve yung ebidensyang yan kung kayo po ay tinetext at nagtitetreten, at isama po yan sa maaaring yung reklamo. Kami po ay nagbukas na ho ng online complaint system. Maaari na po kayo magreklamo sa amin online. Pangalawa ko naman, ito warning na dito sa mga nagsasagawa nito, Sir Ben. At meron po tayong batas. Andyan po ang Data Privacy Act, andyan ang Cybercrime Prevention Act. Huwag po tayong manamantala sa mga kababayan po natin, lalo na ngayon sa mga panahon po na hirap at kipit ang mga kababayan po natin. Napatunayan namin sa pamamagitan ng iyong sumbong, talagang trinabaho namin. Itong ginawa namin ay special investigation. Kasi ako mismo gumanap na parang kapatid mo, ako mismo nakarinig ng kanyang mura. Yung GAGO, ULOL, lahat na yan. Nag-text kanina, sorry daw, at sinabing ganun, kasi ikaw naman niloko mo kami. Oh my God, pati Diyos ginamit man itong kolokoy na Jade Tangonan na to. Wala ka nang dapat patunayan pa. So, marami kaming pwedeng gawin dito sa parting to, Alam na namin ang aming susunod na gagawin, okay? Naawa naman ako si Glenn, Ngayon, dyan sa parting yan, tutulungan ka namin. Hindi nagtatapos dito. Andyan yung Cybercrime NBI, nandyan yung PNP, Cybercrime, nandyan yung Securities and Exchange Commission, Privacy. Opo, salamat po, Sir Ben. Cargo ka na namin. Sagot ka na namin, okay? May update na ho kami, mga boss. Gusto niyo ho bang makita ang itsura ho nitong si Jade Tangonan? Kung gusto niyo makita ang mukha nitong si Jade Tangonan, ang kanyang real name, ito ho'y base doon sa tipster na isang collector din. Ngayon, ang Peso Pop, gusto kong sabihin sa inyo, sila ho'y front office lang nila to. Palabas lang virtual. 19th floor Marco Polo building, yan ho'y collection department, address nila is 9th floor, pero dito sa collections department, ibang building naman to, Ito ho, sa Raffles Building, 9th floor, unit 902, Ortigas, Pasig. Simula ngayon, pack up na kayo ng inyong mga gamit, mga potok sa buho kayo, kasi pag binisita na namin kayo kasamang cybercrime, para kay mga dagang nakakita ng pusa. Ngayon, tingnan naman natin ang itsura nito, aka Jade Tangonan. Sino hong nagbigay ng tip sa atin? At itatago ho namin kasi kasamahan niya ho to. Alam niyo ho bang sinabi? O pakinggan! Si Jade Tangonan po, kasama ko po siya dati sa trabaho sa isang collection company. Kaya po nakilala ko siya. Ang totoong pangalan po talaga ni Jade Tangonan is nagpapanggap lang po kami ng ibang pangalan. Sa trabaho po namin dati, nagkasama po kami ng mahigit magdadalawang taon po. Kabisado ko na rin po yung ginagawa niya. Kaya nga po, madali ko rin nakilala yung narinig ko po yung video niya sa Bitag, na siya po talaga yun. Yung ibang mga kasama namin sa work, doon po kasama rin po niya ngayon. Yung pinapang front lang po nila na office is yung sa Marco Polo po. Pero ang totoong office po talaga nila, sa collection office po nila is located po sa Raffles Building, 9th floor, Unit 902 po. Actually po talaga sa pagiging collector, kailangan po strong ka po talaga. Pero hindi po yung katulad ng ginagawa niya kasi yung ginagawa niya na po, pambabastos na po. Kaya lang po siya naging ganyan kasi ang pagkakaalam ko yung bagong kumpanya po na pinapasukan niya, malaki daw po yung incentive. Kaya po talagang pinupush nilang maningil ng ganyan. Okay naman po siguro siya dati, pero ngayon po, sobrang dami po kasing utang niya. Marami na rin po talagang nagalit sa kanya kasi nga ganyan po yung ginagawa niya. Ang kwento ho kasi rito, nagulat daw si Jade Tangonan at natatawa na si Ben Tulfo raw kausap kasi ayaw niya maniwala.
paano mo kasi magpapaniwala? Ang boses niya lang naririnig niya. Sobrang salita niya na halos malagot ang litig. Akala ko noon matanda. Ito palang itsura. Ikaw mismo marami kang utang Tapos lupit mo sa Mario Joseph na to.